Na-rescue ng mga pulis ang mag-ina na umano'y biktima ng human trafficking sa Kingdom of Jesus Christ Compound, Davao City matapos ipatupad ang warrant of arrest kontra kay Pastor Apollo Kibuloy nito lamang Sabado. Sa pahayag ni Chief PNP Police General Romel Francisco Marbil ay tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang paghalughog sa nasabing compound at mayroon na silang nakikitang development sa kanilang operasyon. Humarap rin ang mga kaanak ng umano'y mga biktima upang bigyang linaw ang nangyari sa pagsama ng kanilang kapamilya sa Kingdom of Jesus Christ na sanhi ng hindi nila pagkaalis sa naturang compound. Sa ipinag-utos rin ni Police General Marbil na suriin pa ang mga batang nasa loob kung sila ay posibleng biktima rin ng exploitation at nakikipag-ugnayan na sila sa DSWD ng pagkakaroon pa ng karagdagang biktima. Sinisiguro naman ni Police General Romel Francisco Marbil na legal ang kanilang pagpapatupad ng warrant of arrest at wala silang nalalabag na anumang batas lalo na ang karapatang pantao ng mga taong nasa loob ng compound. So tigasama po sila, yung anak po nila na recruit para magkakatulo doon sa Cebu, sabi ng KOJC member, hindi po nila alam na dito na dinala sa Davao. Sa kabila naman po, ito na po yung anak. Likewise, on the same morning of August 25, 2024, a daughter from Visayas, North Cotabato, requested police assistance to rescue her 52-year-old mother inside the KOJC compound. Allegedly, her mother was recruited and brainwashed by members of KOJC that she never returned home to her children in Visayas after being confined inside the KOJC compound. They were told that her mother has been suffering from pain for her feet and has difficulty in walking, which prompted her daughter to seek for assistance and rescue her mother. Briefing po sa DSWD po natin. So if you want to have any question, ito po yung karehong the parents and yung anak po ng mga victims po natin. So ito po yung kaya po ako nandito sa Davao to overlook po yung alleged trafficking person. Bali po, ito po yung conversation ng anak ko doon sa Level Last year pa po nila na conversation ito. Ang sabi po dito ng anak ko, gusto ko na po sana makabalik sa Easter Summer. Matagal ko na po sana gusto bumalik kasi dito po ako nakapag-desisyon na maiwan yung magulang at mga kapatid ko. Kasi sabi nyo, 3 months lang ako dito. Akala ko po makakabalik po ako agad. Hindi po pala. Kaya hanggang ngayon, di ko po maiwasan na hindi po sila maalala. Sige na po ate. Pauwiin nyo na po ako ate, hindi na po ako mawawala sa paggawa ng kalooban ng Ama through the Son. Ang nais ko lang po sana mabigyan po ako ng pagkakataon na makasama niyo po, makasama po yung magulang at mga kapatid ko. Ito lang sa anak niya. Ito po ang sinasabi natin involvement in human trafficking. It's against the will of the son na kinuha po na 17 years old, and I believe he was na-deceit kasi pinangakuhan siya na pag-aaralin siya, hindi naman siya pinag-aaral. At sabi nga, nagulat po sabi po ng nanay niya, gusto na pala niya umuwi at hindi siya pinibigyan ng pagkakataon umuwi. But we are just so lucky na nagsabay po sila ng report sa same police station, kaya po namin natulungan. So baka may mga tao pa na nandun sa loob ng KOJC, no? Yung mga bata doon, baka tingnan niyo po mga anak niyo. Baka nandun po na ayaw nilang na gusto na lang umalis doon sa loob ng compound, natatakot lang sila. It's time for you. Check niyo po. Kaya po yung sabi ko kay General Torre, kausapin yung mga bata doon, baka dyan sa Gelsonville. At sabi po ni General Torre, kasi hindi po ako nakapasok sa loob. May mga bata po doon, na hindi ko, I don't know mga ages, kaya we are talking with the SWD for them to check yung mga bata. Hindi, pagka bata yan, it's a different kind of story. So, marami po kami na unearth po ngayon. Not only that, we're serving warrants na sinasabi natin, but because of this, we need to move forward.
Baka may mga kaso pa na pwede namin i-file against these people. Not only yung child abuse or human trafficking, but ito sa new case for human trafficking. Legal po to. We are legal, legal orders po to. It's coming from our court na non-billable offenses. Kaya po nandito lang po kami just to implement ang batas po natin. Batas po na Pilipinas to. Hindi po to batas ng Philippine National Police.